alinsunod sa layunin ng Department of Health kasama ng ilang ahensya at organisasyon na mapaigting ang kampanya sa paghikayat sa mga Pilipino na huminto na sa paninigarilyo, patuloy ang paglulunsad ng programa at serbisyo ukol dito. Isa sa mga isinulong na kampanya ng mga ahensya at organisasyon ay ang Stop and Gain a Win Tobacco Cessation Contest, kung saan tinutulungan ng mga nais huminto sa paninigarilyo kapalit ang malusog na pangangatawan at papremyong handog sa mga magwawagi sa kompetisyon. Kaugnay nito ay layon din ng DOH na masiguro na ang mga former smoker ay makatanggap ng support services mula sa mga medical facility. Isa rin sa mga dahilan kung bakit isinulong ang kampanyang ito ay dahil ayon kay DOH Undersecretary Dr. Enrique Tayag, ang paninigarilyo ay pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer, heart disease at stroke. Dahil dito, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines, na maraming benepisyo ang makukuha sa paghinto sa paninigarilyo. Isa na rito ang pagkakaroon ng magandang estado ng pag-iisip at ang malusog na pangangatawan. Sa kabilang banda ay pinaliwanag din ni Dr. Glina Ong Cabrera, Smoking Cessation Program Advisor ng Lung Center of the Philippines, ang tatlong uri ng paninigarilyo. Una ay ang first-hand smoker o ang naninigarilyo, habang second-hand smoker naman ang tawag para sa mga taong nakalalanghap ng usok mula sa usok na ibinuga ng first-hand smoker, at ang huli ay ang third-hand smoke kung saan ito ang tawag sa mga usok na dumidikit sa mga bagay malapit sa pinagbugahan ng usok mula sa first-hand smoker. Bukod sa karaniwang tobacco cigarettes, ay natalakay din ang paglaganap ng mga vape sa merkado, kung saan ayon kay Yusek Tayag, marahas ang marketing strategy ng mga seller, partikular na sa online kung saan nagiging accessible ito sa mga consumer. Ayon sa datos, nasa 14% ng mga kabataan ay nahihikayat manigarilyo, kung saan isa ang pandemya sa naging dahilan ng pagdami ng bilang ng mga youth smoker. Ayon kay Dr. Cabrera, isa sa mga salik na idinulot ng pandemya ay depresyon o matinding kalungkutan, habang ang iba pang dahilan bukod dito ay ang peer pressure, kuryosidad at pagre-rebelde. Dagdag pa rito ay ang harm reduction marketing ng mga nagtitinda, kung saan ini-endorso ang vape bilang safer alternative na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Ibinahagi rin ni Dr. Limpin na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga flavor variant na kasama sa produktong vape kapag nalanghap ay mas malaki ang problemang maidudulot sa kalusugan. Na para makahinto ho kayo ng paninigarilyo, mas maganda ho na humingi ng tulong para mas lalo ho tayong maging matagumpay sa paghihinto ng paninigarilyo. Samantala, ayon sa kanila ay hindi pa pinahihintulutan ng kasalukuyang mga umiiral na batas ang pagsawata sa produksyon ng mga uri ng sigarilyo sa bansa, bagkus ang tangi na lamang na magagawa ng mga ahensya at organisasyon ay ang patuloy na pagbibigay ng datos hinggil sa mga nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.